Tara guys, samahan po ninyo ako. Punta tayo sa lungsod ng Baguio. Andito tayo ngayon sa Layak Terminal papunta sa Dauma, Balacat. Ang oras ngayon ay 6:35. Ang last trip ay alas 7. Hinihintay natin yung biyahe papunta ng Dau. Nag-decide kami na dito na lang sa may Layak Terminal ng UV Express papunta ng Dauma, Balacat. Ang pamasahe ay 130 pesos. Pagdating mo dito sa Layak Terminal, kailangan mo magpalista para hindi ka mahuli sa biyahe. Nandito na po tayo ngayon sa may SCTEX. Pa-exit tayo ngayon ng South Clark at eto na po, malapit na tayo sa Dau Bus Terminal. Dami ng mga parol, dami ng Christmas decor. So ito ang sinakyan nating bus, Solid North. Ito na po ang Mabalacat City Bus Terminal. Dito po lahat ng mga bus matatagpuan, pa Pangasinan, pa Ilocos, pa Isabela. At ito naman hinahanap namin yung pa Baguio. So, ito po, nakita ko na po yung pa-Baguio at ito yung aming sasakyan, ang Solid North Bus. Actually, it's my second time to ride this kind of bus pero mas maganda daw ngayon. Mas malaki at mas komportable daw po ang biyahe ngayon at mas mabilis, sabi po nung driver. So, kami dalawa lang ni Mami Mitch ang babiyahe ngayon patungo sa Baguio upang i-enjoy ang lamig ng Baguio City. Mga kaibigan, ang oras ng alis namin ay alas 8:04 ng gabi. Aalis tayo ng Bataan ng alas 7. Nakarating po tayo dito sa Dau Mabalacat Terminal na 7:43 for 7:43. At ngayon, nakaalis po tayo ng Dau Mabalacat Terminal gamit ang Solid North na bus. Ang pamasahe, 503 pesos po. Mula Dau Mabalacat Terminal going to the city of Baguio. Ang aming rota ay mula sa Dau Mabalacat City Terminal. Papunta naman po kami sa NLEX. Pagkatapos ng NLEX ay dadaan po ito sa SCTEX at susundan po ng TPLEX o TPLEX, so yung Tarlac, Pampanga, La Union Expressway. Tapos, tingnan natin kung meron po silang stopover somewhere para kung saan pwede tayong makakain. Sa stopover, nakabili kami ng lugaw, 40 pesos isa. So, share kami ni Mami Mitch, tag-isa kami. Eto na guys, Baguio City na kami. Dito pala pumarada yung bus sa Governor Pac Road. Ito po ay malapit o nakarugtong sa Session Road at malapit din po ito sa University of the Cordilleras. Umaambon-ambon sa mga oras na ito kaya kitang-kita po na medyo basa-basa po yung sahig. Naghihintay po kami ng taxi na pwede naming masakyan ni Mami Mitch papunta sa aming che-check-inan na El Cielito Hotel. By the way, ang flat down rate dito ay 35 pesos pero ang binayaran namin ay nasa additional 20. Nagpa-additional 20 siya siguro dahil gabi nga naman. Nandito na kami sa El Cielito Hotel. Nag-check-in po kami alas 11 po ng gabi at nagsasubmit ako ng mga pertinent documents at requirements. Actually, kailangan mo lang mag-present dito ng isang valid ID at para ma-check nila yung reservation mo. So, dahil sa biyahe, malamig ang panahon, nasi-CR po ako. So mula sa Bataan, sa Layak po, sa Dinalupihan Bataan, ang pamasahe ko po ay 130. Pagdating po namin sa Mabalacat Dau Terminal, kung saan kami sumakay ng Solid North papunta naman po sa Baguio, ang pamasahe ng bawat isa sa amin ay 503. Tapos pagdating po namin sa Baguio City,
Mula doon sa Governor Park Road, punta dito sa El Chelito Inn, ang pamasahe po namin ay sa taxi ay nasa 54 pesos. Maganda naman yung vibe niya, very Baguio, maraming kahoy-kahoy. Pag nakita niyo yung hotel, mararamdaman mo talaga na may pagka-vintage yung atake niya. Isa to sa mga sinaunang hotel dito sa Baguio. So ramdam mo talaga yung yung vibe noong dating Baguio pa siya. Maayos, malinis, maganda yung ambience. Makikita niyo naman dun sa reception area na talagang siya, well-maintained. Overall, ang aming biyahe papunta po dito sa Baguio City mula sa Dinalupihan, Bataan ay 4.5 hours. Siyempre, mag-asawa kayo rin naman, no? Sige, tara. Hindi na po ito nasasakupan ng lungsod ng Baguio. Pero ito po ay nasa 3 hanggang 4 na kilometro ang layo sa city town proper. Dito po kami tumuloy ngayon sa transient house na ito na pag-aari ni na Ginoo at Ginang Roy at Jocelyn Basit. Mula doon sa baba, yan po. Tapos first floor hanggang third floor inakyat po namin. At dito, tumambad po sa amin ng isang napakagandang view na hindi man Baguio pero Bagyong Baguio talaga ang feel. Kasi sa Baguio, ano na doon, kumbaga marami na, overpopulated na po doon. So if you want to have a safe and relaxing place na very affordable, I suggest subukan po ninyong bisitahin ang transient house ni na Brother Roy and Sister Jocelyn Basit. Dito po yan matatagpuan sa Asin Road, Barangay Tadyangan, Tuba, Benguet. Ito po ay nasa 3 to 4 kilometers away lang mula sa city proper. Pwede po kayong mag-taxi papunta dito o kaya ay pwede rin po kayong magdala ng inyong sariling sasakyan. Meron din naman silang parking space kung nais po ninyong magdala ng inyong sariling sasakyan. Ang room rate po nila, kagaya nung aming tinuluyan, 1,500. Ito po ay good for 7 packs. Pero kung individual naman po ang mag-check-in dito sa kanilang transient house, nasa 300 pesos lamang per night per head. Tara, silipin po natin ano ang itsura ng isang 1,500 good for 7 packs. Samahan niyo po. So merong double dito, double bed, at isang double bed din dito. At ito naman yung double deck. Sa taas ay isang higaan at sa baba naman po ay good for 2. Meron siyang nag-iisang palikuran. Ito po yung itsura ng palikuran. Kung mapapansin po ninyo, wala man siyang exhaust palabas, pero meron siyang maliit na bintana. Meron siyang hot shower, hot and cold shower, merong timba at toilet bowl, may flush din. Ayan. Ang tanong din, meron bang bidet? May bidet ba tayo dyan? Ayan, wala. So, pero meron naman tayong tabo. At meron tayong lavatory. May lababo. May tubig naman. So, malamig ang tubig. Merong electric fan.
isa. At pangalawang electric fan. Pwede mong buksan ang mga bintana. Pwede na, di ba, para sa isang pamilya na may 5 hanggang 7 miyembro. Sa halagang 1,500 per night per room, kasyang-kasya na po ang 7 miyembro ng pamilya. Dito po yan, kina Mr. and Mrs. Jocelyn at Roy Basit. Matatagpuan po sa Barangay Tadyangan, Asin Road, Tuba, Benguet.